So good afternoon. This is the demonstration for Edian's project, the motion sensor activated fan, USB fan. So this is a project. We have three parts. This is the controller. This is the adapter, and of course the fan. So simulan natin dun sa controller. So let's first explain yung parts ng controller. So this part, yung puti na nasa harapan, that is the PIR sensor. Ang particular part number niya is HCSR501. So marami kasing iba't ibang klaseng PIR sensor, pero dun sa naka-describe dun sa project, ito actually yung PIR sensor na nagagamitin dito. So we have here a switch sa side para i-on off tong device. So meron tayong LED indicator para lang malaman natin kung powered up or hindi, kung may power yung device or wala. So dito sa likod meron tayong adapter port and yung connection ng USB fan. Okay. Ito yung adapter. This is a 9V adapter. So hindi na natin itinaas para mabawasan yung heat dissipation dun sa regulator natin. And ito yung mga standard na USB fans na nabibili sa CDR King. So ang power nito is 5V. So first off, parang mas maganda kung i-explain na lang natin yung circuit niya compared dito sa pinaka-actual device. Dun kasi sa explain muna natin yung PIR sensor, no? So ito yung same PIR sensor na nakalagay dun sa harap. So yan. So nasa loob ng globe na yan yung pinaka sensor mismo, yung crystal. And then dito sa likod, kung makita natin, ayan, yan, meron tayong 3 pins, no? So yan yung nag-correspond dun sa source, sa trigger, at saka dun sa ground. And then dito sa side, makita natin may jumper. Itong nandito. Makita mo dyan, yan yung nakalagay dun na nakadescribe sa document na H and L. So pagka naka-jumper siya sa baba, right now naka-ano siya, yung H mode. Itong nandito sa taas, yung L mode. So ngayon naka-H mode siya. So ganun din yun nandito sa harap. Pero kaya ako naglabas ng separate na sensor kasi hindi na natin makikita kasi nakamount na siya sa loob eh. Mahirap nang i-explain pag nasa loob na. Okay, so dito tayo sa loob. Actually simple lang yung circuit niya, no. Sinundan ko lang yung pinaka nandun sa document. Pero actually yung nasa document is pretty standard lang talaga. Basic na relay circuit yun. So dun sa document, if you can see here, yan. So meron tayong 2N22A na transistor, NPN, BJT, a 1K resistor, PIR sensor, 5V, a diode, at saka itong portion na to, ito yung relay. So ito yung coil ng relay, ito yung pinaka normally open and normally closed connections. Kasi ito yung pinaka contact niya. Ito yung nagko-contact on and off pagka nag-trigger yung relay. So right now, itong sa PIR sensor, ito yung source, yung gitna, 5V. So ang adapter natin is 9V. Kinailangan ko magkabit ng regulator. So ito yun. Itong portion na ito, itong black, ewan ko kita nyo. Pero this is the regulator, 5V regulator. So binababa niya yung voltage from 9 to 5 para makuha natin yung nandun sa circuit mismo, no? Tapos ito yung pinaka-relay. Nasa loob niyan, yung pinaka-coil and contacts. And then, itong portion na to is just a circuit lang para dun sa indicator na nandito sa harap. Yung LED. We have here the yan. Ito yung 2N222A, itong black na yan. Kasi ito yung diode.
yung nasa side, yung may stripe. And then, ito yung itong wire na to, yung black wire, na, ayan yung black wire na may red, yung may red and black wire, yun yung pinaka wires na nakakonect dun sa USB fan. Okay. Tapos ito yung contacts na nakalagay dun sa PIR sensor naman sa harap. So dito, kung makita natin, yung green, yan yung positive 5 volts. Yung blue, yan yung signal, yung trigger. Tapos itong violet, yan yung ground. So, since exact lang talaga yan dun sa nakalagay na circuit na yan. So, yung paano explanation yan, So, yung PIR sensor, pag pinower mo na siya, magpo-provide siya ng 5 volts dito sa port na to, papunta dun sa base ng NPN transistor, no. So bakit ganun? Yung 5 volts na yon lumalabas every time na may dumadaan na tao sa harap. So ang mode nung PIR sensor natin is H. So ibig sabihin, as long as merong tao na gumagalaw sa harap ng ng sensor, continuous na nagpo-provide ng 5 volts yung device. So meron tayong resistor na 1K. So, ito ay current limiting resistor yung tawag dyan. So, actually, pwede mo na rin tanggalin yan. Kasi, hindi naman directly connected sa source yung yung base. Nakakonect siya dun sa pinaka trigger port nung PIR sensor. So, okay lang, safe naman na wag na lang lagyan. Pero, just to be safe, lalagyan din. So, yung NPN transistor 2N222A, yan yung standard na BJT na ginagamit natin for lab experiments. So, yung transistor is pwedeng maging amplifier or switch. So, right now, ang function niya is switch. So, kung makita mo yung may arrow, diba? Tas, meron kang yung nasa taas, yung upper part, dadaan doon sa parang sa base, and then dadaan yung base papunta sa emitter, yung tawag doon, yung may arrow. So, yung emitter mo is connected to ground. So, hanggat walang 5 volts na pumapasok dun sa base from the PIR sensor, hindi yan magko-connect. Para siyang open circuit. So, pagka nagka 5 volts dun sa pinaka-base, magko-close yung circuit. So, ang mangyayari, itong relay mo, kung makikita mo yung relay mo dito, so, connected siya sa 5 volts, tapos, yung other end is connected dun sa pinaka-collector part ng transistor. Pero, since 0 pa yung nandito, wala pang nadedetect na tao, so wala tayong contact dyan sa gitna na yan. So, walang contact, walang circuit na nabuo. Pero pagkaroon nagkaroon ng 5, so yung nagkaroon ng signal dito pala, magkakaroon ngayon ng ng connection to. Makukompleto yung circuit to ground, mag-e-energize yung coil, tapos lilipat ngayon yung contact. Ito yung contact na to, mag-short yan. Mag-automatic na mag-short yan. Yung 1N4001 na diode, tawag dyan ay flywheel diode yata. Pero ano yan for protection? Kasi yung relay kasi is also an inductor. So sa electronics kasi, meron tayong tinatawag na capacitor or inductor. Both devices, nag-accumulate ng charge yan eh. So, itong relay, mag-a-act yan as parang sort of imbakan ng kuryente. So, pagka nawalan ng kuryente or pag kunyari nag-off yung circuit, kunyari yung dito sa may BJT, biglang nawala yung contact niya, nawala yung circuit. Ibig sabihin, ang mangyayari, baka masira yung transistor mo dahil yung relay, siya yung magpo-provide ng kuryente papunta dun sa BJT mo, dun sa transistor mo. So, mangyayari, masisira yung transistor mo. So, kaya meron diode. So, pagka nagkaroon ng parang reverse potential dyan, yung diode, automatic, ibabalik niya yung lumalabas dun sa inductor, pabalik dun sa pinaka-supply mo. So, parang protection lang yan para dun. And then, ito yung part na nagsiswitch. So, dito, ang nilagay ko is yung ground. So,
pagka nakadetect ng tao, yung PIR sensor, automatic magko-contact yan dalawang yan. So pag nag-contact na yung dalawang yan, makukumpleto yung ground dun sa sa USB fan. So right now, yung USB fan, ito. Yung red part is already connected to 12 volt, to 5 volts pala, sorry. And then yung black part, right now, walang connection yan, hanging yan. Pero once na nagkaroon ng tao sa harap ng device, nakadetect ng tao yung PIR sensor, automatic magiging ground yung black na yan. Magko-connect yan to ground. So magkakaroon tayo ng complete circuit. Mag-on dapat yung fan. Okay, so close natin to. So try natin. Saksak natin to dun sa jack sa likod. Ito. Yan. Saksak natin to sa 220. Yan. And then, tabi muna natin to. So, hindi pa siya naka-on. Pag in-on natin to, automatic yan. Makita mo may indicator. Para lang wag tayo malito kung naka-on siya or naka-off. So, nag-on yung USB fan. Okay lang yan. Hintayin natin mag-off. Kailangan wala siya nakikitang movement. Okay, so nag-off na siya. Ngayon, pag dumaan itong kamay ko, itong kamay ko sa harap, ayun. Go on siya. Tapos, instant yung on niya, pero kasi, yung, kung mapapansin mo dito sa sensor, no, meron siyang dials dito, yung orange na yan, yung orange part na yan. Ina-adjust mo yung pinaka, delay kung gaano katagal magpo-provide ng high signal yung sensor pag nakadetect ng tao, and at the same time kung gaano katagal yung delay from high to low. From low to high. So ibig sabihin pagka nag-off na yung sensor, try niya na ulit mag-detect. May delay yun. Hindi ka agad-agad magde-detect yun ng tao. So, teka, sample lang. So, yun, nakadetect siya ng tao. So, yan, yung isang dial, kaya matagal yung high volt niya. Kasi right now, walang tao, diba? Kaya matagal yung high volt, yung high signal niya dahil dun sa adjustment ng delay. So, ngayon, nawala, diba? So, on ulit natin. Nagkaroon ulit. Naririnig nyo naman yung naririnig naman yung pinaka-clicking nung relay. Hintayin natin. Yun, nag-off. Yun, hindi siya agad nakaka-detect. May delay. Ayun, saka lang siya na-detect ulit. So, yun yung isang dial naman. Yung right dial, yung left dial. Yung right dial is yung kung gaano katagal yung high, which is that. Yan, tumakay pa rin hanggang ngayon. Yung isa is yung kung gaano katagal yung delay, kung kailan siya magte-trigger ulit. Kung kailan siya pwedeng makadetect ulit ng tao. So, meron kasing timplahan yun eh. So, tawag dito, wala kasi tayo ng exact eh. Parang tansyahan ba ang mangyayari? Kasi, di ba, dial lang siya eh. So, kung gaano kalakas, kung ano yung inikot mo, kung gaano ka ikot yung ginawa mo, doon magre-react yung sensitivity. So, wala tayong actual na exact value. So, tansyahan blues yung ginawa eh. So, tawag dito, okay na yung ganyan. Kasi ang nangyari, pagka naman magkaiba yung sensitivity or mali yung pagkakatimpla sa kanila, pagka nakadetect siyang ganyan, o dapat yan, dire-diretso, pagka ganyan. Pero nangyayari, since masyadong sensitive yung or something, hindi siya nagtutuloy-tuloy. Nag-o-off siya kahit na merong movement sa harap. Which is dapat hindi ganun. Okay yan. Dire-diretso kasi ginaganon ko. So yung pag tinanggal natin yan, hintayin natin mga 10 to 15 seconds.
Yun, nag-off na. Okay na rin yan. Kasi pag palaging on-off, masisira yung transistor ng relay. So, okay na rin yung ganun. May delay. Parang kunyari, na-detect na ganyan, tapos umalis kunyari yung tao, tapos kumuha ng pagkain, pero makakablik na ba siya within 10 seconds or 15 seconds, hindi masyadong hagas yung transistor natin. Kunyari, nakabalik na siya ngayon, kumuha siya kanina. Dire-diretso pa rin yun. Yan, so ganun. So ngayon, okay na to, working na to. Ipapadala ko na yung item and then i-upload ko na lang tong video para for reference lang. Para mas madaling maintindihan kung paano tumatakbo yung circuit or yung pinaka-device mismo. So, okay. So, thank you for viewing and have a nice day.